Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 8, 2026 at pag-usapan po natin patuloy ito pong paparating na impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang linggo, isinampa po iyan ng dalawang grupo, ang Makabayan Bloc at saka kasama dito yung Civil Society Group kung saan ang nag-endorso ay ang mga party list na ML at saka Akbayan. Kaya naman, mukhang espesyal, partikular ito pong Akbayan sa paningin ni Sara Duterte. Kahapon sa hindi mo malaman talagang dahilan, bakit kaya naglabas ng video si Sara Duterte para partikular na atakihin ito pong Akbayan na isa sa mga endorser ng kanyang impeachment. Sabi kasi ni Sara Duterte, wala daw ebidensya at pamumulitika lamang ang layunin ng Akbayan. Pero bakit naging espesyal? Ang tawag nga po dito ng presidente ng Akbayan na si Miss David ay bravado. Alam niyo po yung salitang bravado, ito po yung pagpapakita sa harapan ng publiko na very confident ka, matapang ka, akala mo ikaw talaga yung walang ginagawang masama, pero sa likod po nito ay kabaligtaran na ikaw ay natatakot. Ikaw ay talagang haharap sa napakaraming mga ebidensya. O, ganyan po dinescribe ng presidente ng Akbayan ang naging video na yan kahapon nitong si Sara Duterte. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like mga tol. Malaki po ang maitutulong yan sa ating mga live stream, sapagkat habang dumadami ang like, dumadami ang manonood, at pagka dumadami ang manonood ni Top 1, magpapatuloy po tayo dito po sa ating ginagawa. So far naman, kahit kakaunti lang ang nanonood sa atin, sustainable pa rin naman, kahit paano, nakakasustain pa rin ito ng mga needs po natin. Kasi parang mainstream media lang din naman po itong ating programa. The moment na wala na pong tatangkilik, mapipilitan pong magsara ang isang negosyo, ika nga, Kaya sana patuloy nyo lamang tangkilikin ang ating programa sa pamamagitan po ng pag-like. Yung mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin, huwag nyong kalilimutang mag-dislike. Both like and dislike, malaki po ang engagement niyan. Nakakatulong yan sa pinapanood po ninyo. Maraming salamat. At ngayon, meron pong isang personalidad kahapon na nag-appear sa aking timeline. Shoutout by the way sa inyong lahat, si Edwin Lacerda, Ang komento niya is mukhang nakatutok na sa 2028 at mukhang tama ang obserbasyon niya na ito. Kasi dito po sa shared post niya na balita mula po sa Philippine Star, ito nga po yung pinag-uusapan natin na video ni Sara Duterte. Vice President Sara Duterte belittles the new impeachment against her, saying it is part of the presidential ambition of Senator Risa Ontiveros. Wow! Ang tunay na banta, ayon kay Edwin Lacerda, may ibig sabihin si VP Sara nang pinili niyang banggitin si Senator Risa Ontiveros kahit ang impeachment complaint ay galing sa Akbayan. Nabanggit niya pala si Risa Ontiveros sa kanyang video, kasi kahapon di na natin pinanood Nakakasurang panoorin yung kasinungalingan ni Sara Duterte, kaya akala ko ang inatake niya lamang sa video ay ang gobyerno na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pala, special mention ni Senator Risa Ontiveros. Oy, salamat po Rosalina Yamat sa inyo pong super sticker. Malayo pa ang 2028 elections, pero sa mga seryosong politiko, hindi sila nakikipag-away sa mga multo. Pinipili nila ang totoong banta. Ang tanong, banta ba sa kandidatura ni Sara Duterte si Risa Ontiveros? I believe so. Kasi, alam nyo mga tol, may mga based na yan Si Sara Duterte, ang political base niya, ang mga Duterte supporters. More or less 30% ang mga yan. Ang kanyang pinasaringan dito at tinira kahapon sa kanyang video ay si Risa Ontiveros. Ang political base naman po nito
If ever, ang Dilaw at Kakamping, more or less, mga nasa 15 to 20% yan. Ibig sabihin, kung silang dalawa ang maglalaban lamang, matatalo niya si Risa Ontiveros. Pero ito kasi ang hook dyan, mga tol eh. Si Risa Ontiveros, pwede itong makakuha ng boto mula sa mga nasa neutral na posisyon. At marami po yon, nasa 40% po yon. Tapos tayo pong mga PBBM supporter at Marcos loyalist, around more or less 30% din tayo eh. Ito po ay base sa survey Hindi ko po sinasabi yung mga figure na yan nang dahil lamang sa aking paniniwala. Baka masaktan kayo, kukunti lang ang nasa 30% lang tayo. Yun po kasi ang pinagbabasihan eh. Survey ngayon, kung ayaw po ninyong maniwala sa survey, okay lang naman yon. Kaya ganun po, more or less, parang hindi yung math. Siguro, kung meron mang bababa, probably Duterte supporter, o kaya probably ang tayo. Pero yung majority na neutral, nasa more or less 40%. Kung bumaba man din ang bahagya ang pink at dilaw, that's it. Pero ang nakapix talaga ngayon na tatangkaing kunin ng kakandidato sa pagka-presidente sa 2028 ay yung majority. Na sa ngayon, hindi kumikibo, neutral. Hindi natin nakikita kung ano talaga yung political leanings nila. Ito yung mga swing votes kung tawagin. 'Di ba sa Estados Unidos may mga swing states na kapag ka biglang kumampi doon sa pagka-presidente, malamang sa malamang nananalo na yung kandidato doon sa Estados Unidos. At ganon yung nakikita marahil dito ni Sara Duterte at even itong si Edwin Lacerda. That's why tinatarget ngayon ni Sara Duterte si Risa Ontiveros. And possibly baka sa mga susunod na panahon, dahil very vocal si John Vic Remulla, isa rin si John Vic Remulla sa targetin nitong si Sara Duterte. Why John Vic Remulla? Maisingit lang natin. Si John Vic Remulla ay very outspoken sa kanyang plano na kumandidato sa pagka-presidente. Although that is conditional. Sinasabi kasi ni John Vic Remulla na kapag ka hindi siya inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya itutuloy ang kandidatura sa pagka-presidente. And what if siya ang ipiliin ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang potensyal na laban nitong si John Vic Remulla? Tandaan natin, siya ay gobernador ng Cavite. And probably, kapag kumandidato po siya sa pagka-presidente, 90% ng mga Caviteño or more than that, buboto sa kanya. Isa ang probinsya ang Cavite sa pinakamaraming botante sa buong Pilipinas. Nandito rin po ang boto ng Rizal. Kasi sino ba ang gobernador ng Rizal? Ang Inares. Mga malapit po yan sa mga taga Cavite. Kaya possibly, malaki ang magiging suporta din. In short mga tol, ang Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, posibleng makakuha dito ng majority votes itong si John Vic Remulla. Kaya nakikita ko rin na sa mga susunod na panahon, maaaring masama sa radar ni Sara Duterte itong si John Vic Remulla. Pero balik tayo dito kay Risa Ontiveros. Ayon pa kay Edwin Lacerda, sa pag-target kay Risa, kahit underdog siya sa mga surveys, ipinapakita ni Sara kung sino ang tingin niyang kayang pagsamahin ang mga reformist na botante. Sino ang may kredibilidad at sino ang may tulak ng momentum. Sa politika, mas mahalaga kung sino ang inaatake mo kaysa sa eksaktong sinasabi mo. At dito may malinaw na mensahe si Sara. And I agree dito sa observation ni Edwin Lacerda. Kasi ito po talaga yung balita tungkol doon sa video na yun Again, akala ko nung una dahil hindi nga natin pinanood ng buo, di ko talaga pinanood yun. Akala ko ang tinitira lang ni Sara yung kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo, pero partikular niya palang inatake si Risa Ontiveros. Pakinggan po ninyo ang balita. Tinawag na walang basihan at pawang pamumulitika ni Vice President Sara Duterte ang ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ang sagot ng Akbayan Party List na nag-endorso sa impeachment complaint,
Puro palusot ang vice-presidente. Nakatutok si Darlene Kai. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Si Vice President Sara Duterte sa ikalawang impeachment na isinampa ng civil society at religious groups na inendorso ng ML Party List at Akbayan Party List. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Grabe. Wala raw direktang ebidensya na naipakita sa isinagawang hearing ng Good Government and Public Accountability sa paggamit ng confidential funds. Ganito tinatanga ni Sara Duterte ang publiko, partikular ang kanyang mga supporter. Hindi ba ebidensyang direkta ang mga resibo na ipinakita po sa hearing kung saan mahigit sa 200 piso ang ibinabayad, ang 200,000 piso ang ibinabayad sa isang resort araw-araw. At in total, 11 million, ito ang pinag-uusapan natin dito, 125 million pesos pa lamang noong December 2022. More than 11 million pesos per day ang ginasta sa confidential funds. At ngayon, kung sasabihin niyang walang direktang ebidensya, ano ang tawag sa affidavit nitong si Ramil Madriaga na ngayon ginamit sa impeachment complaint laban sa kanya? Hindi ba direktang ebidensya ang testimonya? I don't think so na sasabihin niyang hindi direktang ebidensya. Sapagkat dito, sa affidavit ni Madriaga na mamaya babalikan po natin, ikinuwento ni Madriaga ang kanyang partisipasyon kung paano inappropriate yung confidential funds na ipinagkatiwala kay Sara Duterte at sa opisina nito. Ayon kay Madriaga, dinala niya ang mga pera sa utos ni Sara Duterte para sa iba't ibang mga personalidad sa iba't ibang lokasyon dito po sa Luzon o partikular sa Metro Manila. Balikan muna natin ang balita. Binanatan niya rin ang grupong Akbayan at si Senator Risa Hontiveros na dating naging kinatawan ng Akbayan Party List. Walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Locus talking, mga tol. No? Ako di ko kinakampihan si Risa Hontiveros. Pero doon tayo sa kung ano yung katotohanan. Never kong narinig sa balita o sa kampo ni Risa Hontiveros na siya'y kakandidato sa pagkapangulo. Makailang beses nang nagsabi si Sara Duterte sa kanyang intensyon na kumandidato sa pagkapangulo. Sino sa kanilang dalawa ang nag-aambisyon na maging pangulo? Kung meron mang nagsusulong ng kandidatura ni Risa Hontiveros sa pagkapangulo, hindi yon si Risa Hontiveros, hindi yon nanggaling sa kanya, kung hindi si dating Senador Antonio Trillanes. No? Kaya kung ang mga sinasabi dito ni Sara Duterte ay susuriin nyo talaga, sinungaling siya. Hindi si Risa Hontiveros. Sabi niya, si Risa Hontiveros daw nagpahayag na ng intensyon sa pagkapangulo. Never kong narinig. I-correct niyo ako kung mali ako. Ha? O, tuloy tayo rito. Isa raw uri ng harassment ang tangkang impeachment laban sa kanya. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Locus talking talaga, mga tol. Ha?
parang pinalalabas dito ni Sara Duterte na ang namumulitika sa usaping diplomasya at kapayapaan sa Pilipinas ay sina Senator Risa Ontiveros pa. Pero kung titingnan ninyo ang kasaysayan, sino ba ang nanggugulo sa gobyerno? Sino ba ang nagpahayag lagi, every now and then, ang kampo nila na dapat ang gobyernong ito ay wag ng pagkatiwalaan, partikular ang Armed Forces of the Philippines, ibitiw ang suporta nito sa ating Commander-in-Chief. Hindi yung ginagawa ng kampo ni Senator Risa Ontiveros o kung sino mang mga kritiko ng gobyernong ito maliban sa mga Duterte. Tanging Duterte at supporter nito ang gumawa at nagsasabi na dapat ang Armed Forces of the Philippines bitawan nito ang suporta nito sa Commander-in-Chief sa ating Pangulo. Tapos ngayon, ikaw pa yung may ganang magsalita ng ganyan. Kakaiba ka talaga, Sara Duterte. Bravado talaga itong ginagawa ni Sara Duterte or purely gaslighting, mga tol. Buwelta ng akbayan, puro palusot daw ang bisi at hindi pa rin maipaliwanag kung saan napunta ang mahigit 612 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Funny, or something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Yeah. Not Tama naman yung obserbasyon nitong Akbayan Party List President na si David. No? Nararatel yata itong si Sara Duterte dahil sa impeachment na kinakaharap niya ngayon. Kaya, Sabado, maglalabas ka ng video? Para saan? Kung sa tingin mo walang kwenta yung impeachment, dapat ginaya mo si Pangulong Bongbong Marcos. Halos di pinansin yung impeachment laban sa kanya. Kasi walang kwenta. Kaya pagdating ng determination of sufficiency of substance, binasura kagad ng Committee on Justice. answer the serious charges, pero para atakihin ang akbayan at ang aming senadora, si Risa Ontiveros. Tama na ang palusot, Madam Sara. Stop panicking and prepare to be impeached. Sa isang pahayag, sinabi ni ML Party List Representative Laila De Lima na matibay ang ebidensyang inilatag sa inendorso nilang impeachment complaint. Patunayan daw dapat ng bise na walang basihan ang mga alegasyon dahil kung hindi, dapat daw siyang managot sa mga akusasyon ng paglustay sa pera ng taong bayan. Sinisika pa ng GMA Integrity. Ang problema, hindi naman tinitreat ni Sara Duterte yung mismong akusasyon ng pagpapabulaanan, pagpapasinungaling doon sa mga ebidensya. Ang ginagawa lang ni Sara, sasabihin niya lahat ng mga ibinabato sa kanya, pamumulitika, tapos aatake na siya sa likod ng mga nag-i-impeach sa kanya. No? Kung sino man yung mga nasa likod ng mga nag-i-impeach sa kanya. Pero haharapin niya mismo yung ebidensya, mukhang malabong mangyari yan. Kasi hindi naman siguro magre-rekomenda ang good government and public accountability ng mga samot-saring kriminal na kaso sa Office of the Ombudsman kung wala silang nakitang ebidensya laban kay Sara Duterte, di ba? Kung natatandaan ninyo, last year, nagrekomenda ang nabanggit na committee sa House of Representatives para sa mga kasong plunder, graft and corrupt practices, malversation of public funds, perjury, and betrayal of public trust. Mga kasong kriminal na may kaakibat na mabibigat na parusa. Pero syempre, ang nakaupo during that time kasi si Samuel Martires, kaya dinribo lamang yung rekomendasyon at ibinabalik sa House of Representatives na parang wala lang. Ngayon ang nakaupo, si Ombudsman Boying Remulla, na nagpahayag na ng kanyang intensyon na imbestigahan ito, bagamat may mga political question daw at legal question na dapat masagot muna. Kasi ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hindi malinaw kung immune ba sa suit itong si Sara Duterte o pwede siyang sampahan ng kaso. Ang problema kasi, limitado yung kapangyarihan ng Ombudsman to remove public official from office sa mga public official na hindi po impeachable officer.
Pero pagka impeachable officer, hindi ito saklaw ng ombudsman para tanggalin sila sa kanilang pwesto. O kaya yun yung mga dapat daw ma-address muna na legal question ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero nagpapatuloy sila sa isinasagawang investigasyon sa mga reklamo dito kay Sara Duterte. Rated news na kunin ang panig ni Senator Hontiveros. Nasa tanggapan na ni House Speaker Bogie D ang 2 verified impeachment complaints laban sa bise. Ang inaabangang susunod na hakbang ay ang maisama ito sa order of business sa plenaryo ng Kamara. Ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni VP Sara at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Ramil Madriaga, handa raw humarap sa pagdinig sa Kamara sakaling ipatawag siya. Ilan sa mga akusasyon ni Madriaga ay pinondohan umano ng mga drug dealer at pogo ang election campaign ni VP Sara noong 2022. Siya rin daw ang bagman o taga-deliver ng bise ng malalaking halaga ng pera. Pero paglilinaw ni Madriaga, walang lumapit o nag-abiso sa kanya na isinama ang kanyang affidavit sa reklamong inendorso ng Akbayan Group. Nung may file tong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. O yan, ginamit ha. Since ginamit yan, ang possibility na maging witness for the complainant, si Ramil Madriaga, ay napakataas na. The moment nakakitaan niya ng sufficiency in substance at ito'y umabot sa Senado, mag-a-appear yan, si Ramil Madriaga. At ngayon, balikan po natin, ano ba yung sustansya ng mga sinasabi nitong si Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte na posibleng gamitin sa kanya sa impeachment complaint. Ito po yung affidavit. Ito po ay ibinigay ni Ramil Madriaga noong November 29, 2025. At ayon po dito, makikita nyo po kung paano nakilala ni Sara Duterte yung mga pinagkatiwalaan niya sa confidential funds at sa kanyang safety and security. Katulad ni na Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica. Ayon kay Ramil Madriaga, sa paragraph 13, siya ay tinilaga ni Sara Duterte nang manalo po ito bilang Vice Presidente para buuin ang Vice Presidential Security and Protection Group. At ito ay tugma dahil sa panahon ni Sara Duterte, saka lamang nagkaroon ng Vice Presidential Security and Protection Group. At ito nga po ay para magbigay ng seguridad at intelligence work para sa Vice President. At sa mga panahong ito, ayon kay Ramil Madriaga, ay personal na inintroduce at nirecommend niya si Colonel Dennis Nolasco kay Sara Duterte. Ayon kay Madriaga, si Colonel Nolasco ay isa sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. Ito ang commandant ng mga panahong iyon ng PSG Training School. Si Colonel Nolasco naman ang nagtap sa serbisyo ni Colonel Raymond Dante Lachica para pamunuan ang BPSG. Mula July 2022 hanggang April 2023, si Ramil Madriaga ay nakatrabaho itong si Colonel Nolasco at Colonel Lachica. Kasama sa kanilang mga trabaho o sa kanyang trabaho, ang Tactical Transport Services, ang pagsiguro sa kaligtasan ni Sara Duterte at ng iba pang mga VIPs, pag-convey ng mga highly confidential information, at ito na. Tingnan natin kung paano ito pabubulaanan ni Sara Duterte. Ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang personalidad ayon sa utos ni Sara Duterte. At ilan sa mga utos ni Sara Duterte ay tungkol sa confidential funds noong 2022 hanggang 2023. Basahin ko na po in particular yung nilalaman ng affidavit. Around December 2022, Colonel Nolasco, in paragraph 17, sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig City at around 1:30 in the afternoon.
I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Colonel La Chica handed to me portions of that money, amounting to around 33 million pesos to 35 million pesos per duffel bag to be delivered to various people. One duffel bag of money was for a mayor in Laguna. I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna, near the industrial park area. Another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College of Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw OBP spokesperson Reynold Munsayak, former classmate of BP Sara. He signaled for me to go upstairs and leave the money at the office. I followed his instructions and then I left. He did not speak to me. Another duffel bag of money was left in the car, which I drove to the ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park in a specific reserved spot, and I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. Ilan lamang po ito sa mga akusasyon direkta mula po kay Ramil Madriaga na bahagi na ngayon ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya paano niya sasabihin ngayon na walang ebidensya na ibinabato sa kanya? Ebidensya po mismo itong testimonya ni Ramil Madriaga. Ang gawin na lang niya rito, pabulaanan niya ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga. Kasi ang mga akusasyon na yan ay sinasabing may mga corroborative evidence. Ayon mismo sa abogado nitong si Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad, meron nga daw pong cellular phones na sa kustodiya ng korte si Ramil Madriaga na naglalaman ng mga importanteng ebidensya at magko-corroborate sa mga testimonya niya. Ibig sabihin, nandito yung mga logs ng text, calls, at even mga pictures sa mga paghahatid na ito ni Ramil Madriaga. Kaya yan ang aabangan natin. Ngayon, puntahan natin yung interview kay Miss David, ang presidente ng Akbayan, kaugnay po ng brabado nitong si Sara Duterte kay Senator Riza Ontiveros at sa Akbayan Party List. Unahin ko na, Paeng, anong reaksyon nyo dito sa pahayag ni VP Sara, mainit-init pa, na pamumulitika, harassment lang itong inindorsong impeachment complaint ng Akbayan? Naku, Sabadong-Sabado may pasabog ang ating Vice Presidente. Ang tingin namin dito ay para bang merong halong takot na tinatago sa bravado. Nakakatawa nga kung handa sila doon sa ebidensya, bakit meron pang pa-video message? Parang na-rattle ata si VP Sara at sila yung kinakabahan na baka umusad na naman ang impeachment at makita na finally ang ebidensya na magpapakita na talagang kailangan managot ng ating Vice Presidente. And she doesn't deserve the position that she's holding right now. Sabi mo, may halong takot. Takot saan? O kanino? Naku, takot sa katotohanan, takot sa taong bayan. Kasi ito na naman at matatapang nating mga civil society leaders na at the forefront of filing this complaint. At ang Akbayan andito in our supporting capacity, endorsing the complaint dahil alam natin na ang mamamayan ay matagal nang naghihintay. In fact, over a year na nga na overdue na sagutin ni Sara kung sino nga ba si Mary Grace Piatos at yung kanya pang at kung saan nga napunta ang confidential at intelligence funds. Kaya sa totoo lang ay baka lalo na By the way, naninindigan ang kampo ni Sara Duterte na hindi nila sasagutin kung sino si Mary Grace Piatos. Makakaalaman naman yan mga tol sa huli. No, ang mahalaga lang dito, gumulong ang impeachment complaint, makakuha po ito ng sapat na boto na 1/3 at maitransmit ito papunta sa Senado. Kasi once na nasa Senado na yan, wala nang kiss escudero na magkakanlong kay Sara Duterte. Yung bilang ng minority diyan sa Senado ngayon, hindi sapat 'yon para pigilan ang paglilitis laban kay Sara Duterte. Pero pagdating sa conviction, ako di ako umaasa
na makukonvict si Sara Duterte. Ang sa akin lamang, makita ng publiko sa pamamagitan ng impeachment trial, katulad ng nakita natin noon sa mga impeachment cases ni na dating Pangulong Joseph Estrada at dating Chief Justice Renato Corona, yung paghahain ng mga ebidensya. The moment kasi na maihain ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte, ayon mismo kay dating Senador Trillanes, ito na yung magmumulat sa maraming mga Pilipino para paniwalaan yung mga sinasabi niya. Kasi ayon kay Trillanes, grabe daw po kayaman. May ill-gotten wealth daw po itong si Sara Duterte at ang kanyang pamilya. Ang impeachment ang isa sa mga exemption sa bank secrecy law. Kapag ka natuloy na yan sa paglilitis, wala nang magagawa ang BPI kung hindi makipagtulungan sa impeachment court at ilabas ang mga sinasabi ni Trillanes na mga bank accounts nitong mga Duterte sa kanila. Mukhang na-transmit na ng Office of the SecGen sa Office of the Speaker ang aming complaint. We're hopeful na tuloy-tuloy na ang katotohanan, tuloy-tuloy na ang pananagutan. How confident are you na itong isinampang impeachment ay may sapat na ebidensya para ma-impeach siya ng Kongreso and eventually may angat na sa Senado at magkaroon ng trial? Baka nakita po ng ating mga kababayan, yung dala namin, nakatrolley pa nga, yung dangkal-dangkal na papeles at ebidensya, may mga videos pa na kung saan kitang-kita yung pagbabanta halimbawa ng assassination ni VP Sara, which is one of the articles of impeachment because that assassination. Ang hirap pabulaanan yan. Sasabihin mo walang ebidensya. Ikaw mismo nagsabi sa Pangulo ng Pilipinas na iyong ipapapatay, no? Kasama ang asawa po nito at ang dating speaker. Balikan natin yung mga basihan ng impeachment complaint kay Sara Duterte last 2025. At ito po yun. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives siya sa bayan, the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Kaya no joke. Sara Duterte yung ebidensya laban sa iyo. Ikaw mismo yung nagpakalat niyan. No? Sinabi mo sa live stream nyo ng mga kasama mong vlogger. Di ba? May mga Duterte vloggers kang kasama during that time. Hindi naman mainstream media ang kanyang kasama nung panahon na yun. Tapos i-deny niya na walang ebidensya. Sasabihin niya walang ebidensya. Yun nga. Ebidensya yun. Nasa YouTube, nasa Facebook, at kung ano-anong social media platforms. Ang plot is already a betrayal of public trust at total violation ng Constitution. So marami po tayong ebidensyang isinama doon sa ating impeachment complaint. Meron ang vlog dyan si Fiscal EJ No? Balikan lang natin yung vlog ni Fiscal EJ na yon. Tungkol dyan, pero mukhang malalim na Tingnan natin kung makikita pa natin, Pero magandang maiparating ko sa inyo muli iyon maipanood ko muli sa inyo yung vlog na yon, kaugnay ng pagbabanta na yan ni Sara Duterte. Pakinggan nyo muna ang sinasabi ni David dito sa balita. And we're confident na mas marami pang ebidensyang makakalap once the hearings are proceed. And we're hopeful na hindi lang ang taong bayan, lalong-lalo na ang ating mga kongresista at mga babatas will see the merit of this case and will ensure that accountability will be served. Paeng, kung pakikinggan natin yung mensahe ni VP, tila si
Balikan natin ang vlog ni Fiscal EJ, no? Ito. Impeachment trial. Dapat bang i-convict si BP Sara dahil sa assassination plot niya kay PBBM? Ano ang legal na opinion dito ni Fiscal EJ? Po, sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang grounds sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Mas grabe pa ito kung tutuusin dahil sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan ding nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans take effect after your death. The problem is not the condition. It's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance via extrajudicial killing, even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence. Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno, sa pananaw ng publiko, sa mundo? Her admission po is not only reckless, it invites lawlessness and that betrays the very concept of orderly governance. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public trust is based not only on competence but moral credibility. Yung simpleng idea na ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ay nagkwento publicly about hiring a killer
reflects a total collapse of ethical leadership. Hindi ito usapang barangay lang. She's in the direct line of presidential succession. Ang taong may ganitong mindset na pag may nangyari sa akin, dapat may gumanti, cannot be trusted to uphold the peaceful transition of power, the rule of law, or even human life. Hindi po ito simpleng kwento-kwento. This is a serious admission that could undermine the constitutional framework itself. In closing, I want to stress that impeachment is not just about punishing illegal acts. It's about preserving the moral integrity of government. If the second highest official in the land talks about contracting an assassin like it's just another press release, no regret, no second thought, what clearer proof do we need that she shattered the people's trust? Sa mga darating na araw, masusubok kung talagang mahalaga pa ba sa ating mga lider ang integridad ng kanilang panunungkulan. Tama yung sinabi na yan ni Fiscal EJ kahit ito ay a year ago na. No? Sa mga susunod na araw, linggo o buwan, masusubok ang mga senador. Pero malamang sa malamang, kahit overwhelming ang ebidensya laban dito kay Sara Duterte, sa pagbabanta na yan niya sa ating Pangulo, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez, ang mga senador hindi boboto para i-convict siya. Ilan lamang ang boboto dyan. Kaya di ako umaasa na makukonvict si Sara Duterte. Pero obvious naman kung ano ang ginawa ni Sara Duterte. At sa mga botante, naniniwala ako kung kayo'y matino ang pag-iisip, hindi nyo ihahangarin na magkaroon ng isang presidente tulad ni Sara Duterte kung kaya niyang gawin sa presidente, sa asawa nito, sa dating speaker, ang mga pagbabanta na yan, how much more sa pangkaraniwang Pilipino? Si Senator Risa Ontiveros yung binabanatan niya, no? Reading between the lines, ano kayang ibig sabihin nito para sa inyo? Ewan ko po, parang gumagawa na naman ng palusot si VP Sara dahil hindi niya madepensahan yung serious charges in our impeachment complaint ay naghahanap siya ng ibang mababalingan ng kanyang galit at para sisihin ang taong bayan. At parang ang napag-iinitan niya ngayon ay ang akbayan at ang aming senador na si Risa Ontiveros. Pero sa totoo lang, sana wag na siyang mag-aksaya ng panahon na maghanap pa ng ibang tao na pagbabalingan para makalusot sa pananagutan at paghandaan na lang yung hearing na paparating, paghandaan na lang yung impeachment complaint na aming final against her. Malpaing malayo-layo pa yung 2028. Pero sa tingin mo ba, may kinalaman na ito, yung pagpapalutang ng pangalan ng senadora, si Senator Ontiveros, as a potential presidential candidate sa 2028? At Ang alam bakit? naman po natin na ang may presidential ambitions ay si VP Sara. Sinabi niya na yan several times. Kaya ewan ko ba kung natithreaten siya, basta ang klaro po sa amin, tumigil na dapat siya sa pagpapalusot at imbis na kung ano-anong ginagawa niyang video o na Saturday morning, ay harapin na niya yung charges. At hindi ang mga mamamayan at yung mga well-intentioned politicians na gusto lang naman ng pananagutan ang kanyang punteryahin. Pero ang kanyang harapin ay yung mga ebidensya na ating ihakain at hinain na nga in our impeachment complaint. Hindi daw natin makikilala si Mary Grace Piatos according to VP Sara's camp dahil part daw ito ng confidentiality ng ginastos na Intel Fund. So paano Oo nyo nga. igigiit na ilabas na yung katauhan itong sinasabing mga dubious names sa listahan na discover? VP Sara cannot hide behind the veil of confidentiality. Lalong-lalo na yung perang yan ay pera ng taong bayan at dapat i-account niya. Kailangan din ay i-explain niya yung lumabas recently na affidavit ni Ramil Madriaga na yung confi funds ay hindi naman ginamit sa tama, ginamit Karagdagan pa sa sinabi dito nitong si David ay yung tanong nitong reporter na hindi daw makakakuha ng 1/3 votes ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa House of Representatives. At hindi ako naniniwala doon. Ang pahayag ni Kamanggagawa Party List, Eli ba yun? Na hindi na daw po ito susuportahan ng mga kongresista ay isang delusyon. Malakas ang paniniwala ko na kung meron mang hindi pipirma
diyan po sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, ito yung mga politiko na mga tuta ng mga Duterte o kaya yung mga nangangarap ng posisyon in the event na maging Pangulo si Sara Duterte sa 2028. Pero majority ng mga kongresista, titingnan nila kung ano yung nilalaman ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Lalong-lalo na ngayon, may hearing na sa Committee on Justice, ilalatag dyan. Ano ba yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte? Kung nung nakaraang taon nakakuha ng 240 votes laban kay Sara Duterte, I believe bababa ng bahagya ang bilang na yan. Pero sigurado ako, 100% makakakuha yan ng at least 110 votes. 106 nga lang yata ang kailangan sa bilang ngayon ng mga kongresista para yan ay umakyat sa Senado. Kaya yan ang aabangan natin sa darating na mga araw. Ako, uulitin ko, kumpiyansa ako na makakakuha ng sapat na boto mula sa mga kongresista para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas ang isang vice-presidente sa katauhan ni Sara Duterte. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.